So, hi guys, ngayon ang topic natin is inheritance and polymorphism in C#. So, minaka-ready na ulit ang code dito para lang mas maikli lang yung time natin para hindi ganun kahaba yung video. So, punta na tayo sa code. So, dito, may animal ako na class. So, ito yung tinatawag natin base class. So, baka pala malito kayo, tatlong class kasi ito na magkakaibang file sila. So, ito lang yun, tatlo to. So, ito yung base class natin na may method na make animal sound. Then, mag-print lang siya ng the animal makes a sound. So, dito naman, itong dog na class natin, may method din siya na make animal sound. Make animal sound na kaparehas dito. So, nag-print lang siya netong arf arf. So, ito naman yung main method natin. So, explain ko lang ito mamaya. Start mo na sa base class. So, yun nga. Kaya sabi ko kanina, ito yung base class natin or yung parent natin na class. So, may method lang siya na ganyan. Then, paano ba gumagana si inheritance sa C#? So, para ma-inherit mo yung base class, kailangan mo gawin to. Itong colon na to. Yung colon, then yung pangalan nung base class mo, which is yung animal. So, gumawa lang ulit ako dito ng method na kaparehas nung sa animal. So, dito naman, sa main method natin, gumawa tayo ng object ng animal, then ng dog. So, dito naman, so, na-topic naman na natin tong new keyword. At ibig sabihin na ito, create tayo ng instance ng object. So, dito naman, so, may instance tayo ng object. So, dito, ginawa natin is make my animal that make animal sound. So, tinawag lang natin to. So, dapat mag-print to. Dito, tinawag lang din natin yung my dog make animal sound. Mag-print. So, dapat mag-print to. Pero pag nirun natin to, ang mangyayari dito, mag-print lang yung eto, dalawang ganto. So, bakit kaya? So, testing natin. Explain ko mamaya kung bakit. So, yun. Dalawa yung nag-print imbis na arf yung isa. So, bakit nangyari yun? So, dito papasok si override and virtual keyword. So, pag lagay ko dito ng virtual, so ano ba si virtual? So, si virtual, ibig sabihin lang na ito, ina-allow natin na ma-modify to sa mga subclasses, which is yung mga derived class natin. Itong mismong method na to. So, paano natin siya ma-modify sa derived class? So, dito naman sa derived class, gagamit naman tayo ng override keyword. So, ano yung override? So, pag sabi ng override, so, ina-allow niya tayo na makapag-create ng own implementation natin sa mismong method na to. So, which is yung arf. So, i-rerun ko, then dapat magpiprint tong arf. So, yun. Nag-print si arf. So, ganun gumagana si override and virtual keyword. Ina-override lang natin yung method na to. Gumagawa na tayo ng own implementation natin dito sa method na to. So, ganun lang naman si inheritance and polymorphism. So, huwag nyo kakalimutan tong syntax na to para lang makapag-inherit tayo sa pairing class natin. So, yun guys. Thank you. Sana may natutunan kayo sa topic natin ngayon.